Ayan guys, ipapadala ko na sa Pilipinas itong Colgate. 6 ito, ang isang pack 6. Kaya lang binawasan ko ng isa dahil hindi ako makalabas. So isang pantalon. Dahil yung hipag ko ay magpabox na siya ngayon, kaya ipadala ko na itong Colgate lang. Dahil yun ang importante. So ngayon, maglalakad na akong papunta doon sa napakatirik naman talaga yung init. Masakit sa balat. Ang kagandahan lang sa banda namin, dahil sa bundok-bundok dun sa taas, medyo mapresko siya, mahangin. Kaya kahit masakit sa balat yung init niya, ay medyo okay pa rin naman. Kaya lalakarin ko hanggang dun sa may MTR. Para naman sa kasi doon sila sa Chunwan nagpapaking. Kunti lang dahil hindi muna ako magpabox ngayon dahil marami pang saka na lang ako magpabox pagka malapit na akong uuwi. Sa konti pa, nag-iipon pa. Ganun kami talaga dito. Iniipon muna bago magpabox. Kaya ang sabi naman ng mga anak ko ay Colgate lang daw muna. Dahil yun ang mahal dun sa atin, at saka malalaki kasi dito yung mga Colgate kasi dun sa atin may malaki nga pero puro pang nakapapak, prepak naman yung mga nabibili doon. May malaki, ang mahal-mahal pa. Ang init talaga, kaya kailangan laging nakapayong ka dito. Pero maganda lang ang lakarin dito kung pababa. Pero pagka pabalik na, mataas na yan. Kaya mapapagod ka talaga dito sa pataas. Dito pa naman hanggang dun sa may MTR ay 10 minutes ang lakarin. Kaya tiyaga-tiyaga lang din. Kung masipag kang lumakad, maganda. Pang exercise ba, diba? Pero kung pabalik ka, yun talaga ang nakakapagod. May sasakyan din naman na minibus. Matagal na lang. 20 minutes ka pang maghintay, kaya pagka nagmamadali ka, hindi pwede. Walang choice kundi lumakad talaga. Kaya heto na nga, malapit na ako dun sa may MTR. Pagkarating ko na dun sa Chunwan, siguro nag-uumpisa na silang nagpapaking. Naman ay banaba yata itong kahoy na ito. Diba sa atin ay napakahalaga ng banaba, pero dito ay parang hindi lang nila tanim lang at parang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, Ang banaba dito sa atin diba para sa kidney daw. At heto na nga, nakarating na ako ng Chunwan. At maglalakad pa ng konti, andun sa kabila, Liksang. Yun ang pinagpwesto ng mga nagpapaking papunta ng Pilipinas, yung mga pabox nila. Balikbayan natin, ano ba yan? Tawag nila doon. Yung box, door to door kung tinatawag dito. Ito na nga, nandito na nga ako dun sa may Liksang, malapit na. Marami naman tao dito ngayon dahil day off ng mga OFW, pero ako hindi ko day off, kaya sasaglit lang muna at dadalhin ko lang yung Colgate at saka yung isang padala kong dun sa anak ko dahil yun ang gusto nila. Kaya napakaraming tao. Ito na nga ng mga Chinese holiday na nga ng mga OFW, holiday din nila, kaya yung mag-stay lang ba sa bahay nila para kami naman ang gagala. Para hindi na sila pahara-hara dyan sa mga daanan. Ganun talaga. Ayan na nga. Nalapit-lapit na ako dun sa may Liksang. At napakarami dahil nga sa maaga pa, pagka bandang hapon, marami nang magpapaking dyan. Ito na nga. Ayan na nga yung hipag ko. Nakita ko naman sila. At nag-i-start na silang nagpapaking. Ganito guys silang magpacking ng mga papunta ng Pilipinas. Ay heto na, napakarami. Ganyan ang style nilang magpacking. Kaya ito
Ang dami-dami. Naipon ng ilang buwan, ilang taon. Inipon nila. Ay, grabe. Kaya ganito kami mga guys. Kaya naman ay pag-ingatan nyo naman yung mga pinapadala namin. Pahalagahan dahil unti-unti namin iniipon ang mga yan. Pagka nakaipon na, saka na namin ipapabox. Kukunti nga lang muna dito ngayon dahil umaga pa. Pagka medyo bandang hapon, hay, dami-dami sila, siksikan sila dyan. Tuwing day off namin, punong-puno dito na meron at meron magpapabox. Yung ganito, hindi lang iisa, marami, bawat pabox ay 3-4 ang magpapaking dahil mahirap din ang magpacking kung mag-isa ka lang. Kailangan may kasama ka para may taga-abot. Pagka mag-isa ka ay matatagalan. Kaya ito nga yung padala ko ay binigay ko na lang sa hipag ko at hindi ko na sila natulungan dahil hindi ko naman day off. Kaya nagmamadali din akong bumalik. Tapos, wala pala kami naisip kung wala pala kaming itlog. Kaya dumaan ako dito sa may welcome. Titignan kung mura-mura yung dito. Pero yung itlog nila, napakamahal naman yung yung itlog nila. Mahal yung mga paninda dito. Kaya i-check ko lang kung pwede ba. Kasi yung mga iniiwan nila sa akin na pera, yung mga budget namin ay eksakto lang, kaya kailangan iba-budget mo rin talaga. Ihahanap mo dun sa pagkasya para magkasya dun sa hanggang 1 linggo. Ito, mahal nga doon, kaya iniwanan ko din. Hindi rin ako nakakabili dito dahil pupunta ako dun sa kabilang shop. Dahil mas mura doon, tinignan ko lang dito. Mas mahal nga dito kaysa doon sa kabila, sa malapit sa may palengke. Kaya lumabas din ako. Ito yung durian na masarap yan pagka matagal-tagal sa bibig. Pero pagka unang subo pa lang, mabaho. Mabaho siya. Kaya lalabas na lang ako. Doon na lang ako sa kabila bibili. Ang mahal talaga dito. Kasi kung bibilin ko yan, mauubusan kami agad ng ng budget ng 1 linggo. Kasi dadalawa nga lang kami ni Lolo dito sa bahay. Kaya kailangan ibabudget ko na yung pera na iiwanan ng mga anak niya. Magtataka ang mga yun, bakit naubos na kaagad yung binigay nila. Dadalawa nga lang kami. Halatado naman na inubos ko na dahil ang taba-taba ko na. Kainin ko na lahat yung ayan doon, lalakad muna hanggang doon sa dulo. Ito yung palengke namin dito, maliit lang siya, kaya minsan pupunta ako ng Meifu, Chunwan minsan, Kwaifong, dahil doon ay marami ka mapagpipilian. Dito ay maliit lang. Kaya diretso na lang ako dun sa kabila. May shop na maliit doon. Doon mura talaga. Eto na. Dahil sa nung bumibili na ako, hindi ko pala namalaya na nandun pala si amo ko dun sa likod. Anak ni Lolo. Kaya nung nakita ko siya, agad na akong umiwas kasi hindi ako nagpakita. Bakit baka pupunta doon, siguradong pupunta doon sa bahay yon. Makikita niya na bakit ko naiwan yung kaya binilisan kong kumuha ng hindi ko naipakita lahat yung mga napapabili ko dahil baka madatnan akong wala dito sa bahay. Kaya nag-apura na akong pumasok dito sa bahay. Kaya yung mga nabili ko, ito na lang. Pagdating ko dito sa bahay, ayan, start na rin akong nagluto ng meriendahin namin. Gumawa ako ng lumpia para meron akong kakainin ba, dahil si Lolo naman hindi naman siya makakakain ng ganyan. Kaya ito lang ang nabili ko doon sa at saka nakabili na ako ng itlog. Hindi ko nga lang pinakita dahil nga hindi ako nagpakita doon, baka makita ako doon sa nung anak niya, anak ni Lolo, para hindi halatado na tapos para akong nung naglalakad ako takbo lakad ang ginawa ko para hindi ako
pumunta dito sa bahay, madadatnan niya ako, hindi ako madatnan dito sa bahay ba. Heto, nagluto na lang muna ng mamerienda. Tamang tama, pero naghiwalay din ako na hindi ko nabalot para dun sa ilalagay ko dun sa ulam ni Lulu. Ito lang ang tanghalian ko, at saka hapunan na din. Hindi na ako kakain ng dahil masyadong mag-diet ng konti ba. Ito, ibabalot ko na lang siya, tapos ipiprito ko na. Tamang-tama nga, pumunta nga dito yung anak ng alaga ko. Pumunta nga siya dito, iniwan lang niya yung ibang mga prutas namin, tapos yung ibang binili niya iniwan niya lang, tapos umalis din. Ito namang nakita kong pag isa lang na wrap ang ilalagay ko, manipis pala, kaya dinoble ko na lang din. Ayan pagkatapos na nun, naiprito ko na. Ayan, idodoble ko na talaga kasi manipis. Mas masarap din pagka naluto na, malutong-lutong ba, diba? Dito nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood.